Good morning po. Purihin po ang Panginoon sapagkat tayo po ay patuloy po na mayroong kalakasang magsamba sa Kanya. Open po upper Bible please. Sa aklat po ng John. Ang ating pong pastor ay nasa Alaminos. So in behalf of Pastor Mac, I will be preaching the Word of God today. I will be only reading verse 12 mga kapatid, and dito po natin simulan ang ating pong pag-aaral ngayong umaga. And I hope that God will give our heart peace and joy, and we will worship God. We pray that God will fill that with His Holy Spirit today. John chapter 8, verse 12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Ama na nasa langit, muli po Panginoon, amin pong pinapasakop ang aming mga sarili. Sa oras po na ito, hiling namin ang pagpapalang espiritual. Palakasin mo po kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng pangunawa, sapat upang maunawaan namin ang iyong pong kalooban. Encourage us, O Lord, so we could focus ourselves truly sa iyong pong kalooban, Panginoon. Sasambahin namin ang iyong pangalan sa oras na ito. Kami po ay magiging pagpapala sa amin pong mga katabi, sa amin pong buong family, lahat po sa aming mga kasalamuha, Panginoon. Make this day a victory for Jesus Christ. Ikaw po ang manguna sa iyong lingkod na gagamitin. Bigyan mo ng wisdom, Panginoon, at ang iyong mga salita nawa lamang ang siya pong mamutawi sa aking mga bibig, at ito po ay magiging pagpapala sa lahat na makikinig. Sa iyo po ang papurit pasalamat, sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng kapurihan sa pangalan po namin Jesus. Amen. Salamat po. Ang sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Gaano po ba kailangan, gaano ka-essential yung liwanag sa buhay ng isang tao? Well, doon sa John chapter 9, meron dong isang tao na daanan ng ating Panginoon. Siya po'y bulag mula pagkabata. At yung mga tao ay nagtatalo-talo sila. Sabi nila, kanino bang kasalanan? Bakit itong tao na ito ay ipinanganak na bulag? Ito ba ay kasalanan ng kanyang mga magulang? And the Lord Jesus Christ answered to them and said, hindi po kasalanan ng taong ito o kasalanan ng kanyang mga magulang kung bakit po siya ipinanganak na bulag. Kaya po siya ipinanganak sapagkat upang maihayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen? So, in every circumstances of life, mga kapatid, nangyayari sa buhay natin, there is always a purpose, I believe. And God, our Father, hindi po siya kailanman nagkakamali sa buhay ng bawat isa sa atin, even in the life of the unbelievers, even in the life of every man in this world. Lahat po ay mayroong inihanda ang Panginoon at kailangan lamang pong maunawaan ng bawat isa. The problem is that people are in darkness. Kapag ang tao po ay nasa kadiliman, napakahirap pong maunawaan ang mga bagay-bagay sa kanyang paligid. Would you imagine, no? Kung ang isang tao ay ipinanganak na bulag, how would he imagine things around him? O parang minemeditate ko, paano niya kaya na-imagine yung mga bagay na nasa paligid niya? Mula pagkabata, wala po siya nakikita. Madilim, wala po siyang anumang na aninag. Kanya lamang na nararamdaman, nahahawakan niya, naaamoy niya, naririnig niya, pero hindi niya nakikita. So, it is a condition, mga kapatid, na talaga pong napakalala, one of the worst condition
sa buhay po ng isang tao ay ang pagiging bulag. At ang mundo natin po is nagre-represent po ito ng kadiliman. Though physically, tayo po mga tao ay nakakakita, but in a spiritual sense and realm, mga kapatid, ay puno po ng kadaliman ang atin pong ginagalawang mundo. By the passing of time, ang tao pinipilit niya na pagandahin yung sistema, pagandahin yung paligid, to improve everything. Lahat po ng klase ng innovation ginawa na po ng mga tao in order to improve life, to improve the environment, technology, and everything. But sa kasamang palad, the world is going worse and worse every day. There is a rampant na makita natin sa kapaligiran in a spiritual sense. There is ignorance, defiance against the will of God, rebel violence. People are greedy. Ang mga tao po ay sinusulsulan ng kalaban in order to magkaroon sila ng galit sa bawat isa, maging sa kanilang sarili. So yun po kaya nauso may mga tao na they cannot understand even themselves. People are living in immorality, dishonesty. Everywhere there is murder. Pagka nagbasa ka ng news, kaya sabi ngayon news, pambihira na lang yung news na maganda. Lahat ng mga nakalagay sa balita ay mga masamang balita. Mabuti na lamang po sapagkat ang mga mananampalatayang Kristiyano ay meron pong daladalang mabuting balita. So, the light of the world is no other than our Savior, Jesus Christ. During the time na ang atin pong Panginoon ay inaantay po ng mga tao, a prophet, sila po ay nagkaroon ng prophecy that one day, light will come out of a darkness. In Matthew chapter 4, verse 16, as a fulfillment of the prophecy of prophet Isaiah, I think, no? Ang sabi po diyan, the people which sat in darkness saw great light, unto them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. In relation po of Isaiah chapter 9, verse 2. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, the fulfillment of the prophecy of Isaiah is that people who are living in darkness, one day, light comes. Dumating po yung liwanag. At ang liwanag po na yan ay siya pong naging tanglaw ng mga tao doon sa lugar na yun. In the book of John, sabi ni John, in him was life, and the life was the light of men. And light shineth in the darkness, and the darkness comprehended it not. Sabi ni John, he is the true light. The light that shineth or lighteth everyone that cometh into this world. Siya po yung totoong liwanag. He is the light. Kapag sinabi natin the light, wala pong ibang liwanag, siya lang. Siya lang po ang tunay na liwanag. Wala pong ibang source of light in this world. Kung marami man pong liwanag, marami mang light, yun po ay mga derivatives lamang ng totoong light. Amen? Like in our solar system, dito lang po sa solar system, di kasama po yung mga ibang galaxies, yung light lang po rito ay sun. Although nakikita natin yung moon, ang mga planets ay nagliliwanag sa kalawakan, but it is just a reflection of the sun. Amen?
So, the Bible also told us that we are the light of the world. Tayo po ng mga mananampalataya, tayo po ay liwanag ng sanlibutan. But the light that we have ay meron pong pinanggalingan. It is not ours. It is just a reflection of the true light, the light that shineth and lighteth everyone that cometh to this world. So without that light, people is living in darkness. At napakahirap po mga kapatid mamuhay sa kadiliman. Mangangapa ka, hindi mo alam kung saan ka, ano ang iyong dinadaanan, hindi mo alam kung ano na ang iyong nahahawakan, hindi mo alam kung ano na yung nangyayari sa paligid. Because darkness really is a great problem. Yun po yung problema natin. And one day, 2,000 years ago, dumating po yung liwanag na yan. Na siyang magiging solusyon sa problema ng sangkatauhan. There are so many problems. And the root of all that problems is our sinfulness. Doon po nagsimula lahat yan. Nung magkasala po yung ating mga ninuno. Before they commit sin, wala pong problema. Everything is good. Everything is fine. Doon sa paradise, doon po sa Garden of Eden, nothing is wrong. Everything is in order. Everything is provided. Everything is enjoyable. But because of sin, even the creation, the world, come into chaos. Kaya in the life of every one of us, even for every families, marami pong problema ang bawat pamilya. But the real source of problem, mga kapatid, is our sinfulness. Kapag ang isa pong sambahayan ay nagpapatuloy na meron pong kasalanan in between, doon po sa kalagitnaan, yun po ang naghihinder sa blessings ng atin pong Panginoon. So we pray, Lord, forgive us. Give us the capacity, give us the power to overcome all this darkness in our life. Now, ang sabi po, sa una po nating point, light dispels all works of darkness. So the solution on our problem is light. Ang isang tao na mayroon pong problema po sa kadiliman, ang solusyon lamang diyan ay liwanag. Pag nag-brown out, kailangan mo lamang po sindi ng flashlight, kandila, or anything para po magkaroon ng liwanag. So, only light can overcome the effects of darkness. Darkness cannot be overcome by darkness. Hindi po pwedeng talunin ng kadiliman ang kadiliman. In Romans chapter 12 verse 20, sabi ni Paul, "Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap the coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good." Meron pong mga persecutions. Meron po tayong mga umaaway sa atin. Meron pong mga tao na naasar ka na kasi magugustuhan. But we cannot overcome darkness by doing darkness. Amen? Ang sabi po ng ating Panginoon, how could we overcome these problems? By doing the right thing. Hindi po masolusyonan yung kahirapan sa pamamagitan ng paggawa ng kasamaan. Sometimes mga tao napipilitan silang mandaya, napipilitan magnakaw, napipilitan silang manakit ng kanilang kapwa in order to survive.
Right? Yun po yung yun po yung ginagamit ni Satan. It is the blackmail of the enemy. Even for the people of God. Kapag ang tao nagigipit na, sabi nila, hahawak na sa patalim or he will do something that is not, hindi dapat gawin. Nagre-resolve siya sa ganon. But the real solution of the problem ay hindi naman dapat ganon. Kailangan lamang nating manampalataya at gawin kung ano ang nararapat. Kung ano yung nanais ng Panginoon, kalooban ng Diyos sa buhay natin. Because if we believe that everything has a purpose in life, ang Panginoon po, ibig sabihin, hindi nalilingid sa Kanya yan na meron po tayong mga suliranin. At ang mga suliranin na yan, bago pa man inalaw ng Panginoon na maranasan natin, there is already have a solution for it. Kailangan lamang po natin hanapin yung kalooban ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. And all solution ay makikita po natin, mga kapatid. If you want to make a difference in our world, instead of taking the darkness with more darkness, we simply need to turn on the light. And the darkness will never, hindi po mananalo sa liwanag. Hindi po sila pwedeng mag-coexist. Kapag ka nagsindi ka po ng ilaw, mawawala po yung kadiliman. Hindi po sila pwedeng magsama na dalawa. Amen? Hindi pa pwede manatili yung kadiliman kapag ka nagkaroon ng liwanag. So, kailangan mo lamang ng light para po mawala yung darkness. Yun po yung sinasabi ng ating Panginoon. If we have encounter problems in life, if ever we have troubles in life, allow the Lord Jesus Christ to manifest in our lives. Because Jesus is the light of the world. If Jesus comes in our life and allow Jesus to manifest, all darkness will fade away. Hindi po sila pwedeng mag-coexist. So number one, mga kapatid, Jesus is really the source of light. He is the source of light. He is the only light. We need to believe in Jesus Christ first in the salvation of our soul. To every problems of life, Jesus Christ is the source of life. Sabi ng 2 Samuel chapter 22 verse 29, for thou art my lamp, O Lord, and the Lord will lighten my darkness. Isaiah 42 verse 16, and I will bring the blind by a way that they knew not. I will lead them in paths that they have not known. I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them. The Lord is just waiting for us to call unto Him. Kagabi po, yun yung topic po ng ating preacher. Call unto Him, or call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things that thou knewest not. Inantay lang po ng Panginoon na tayo po ay lumapit sa Kanya. Sapagkat ang Panginoon po ay naluluwalhati at ito po yung Kanyang kalooban na tayo po ay matutong lumapit at magpasakop sa Kanya. Be not careful for anything. Be not anxious. Kaya sabi doon sa Philippians, di ba? Be careful for nothing, but in everything. By prayers and supplication. And thanksgiving, let your requests be made known unto God. Let your requests be made known unto God. Kahit di mo ipalam sa katabi mo, let it be known and let that request be made known unto God. Sapagkat siya po yung nagdadala ng liwanag. Pangalawa,
It is our sword to fight darkness. It is the only weapon that we have in order to overcome every darkness in life, whether it is persecution, whether it is hardship, whether it is discouragement, anumang klase yan, it is a financial, relational, health, and everything. Siya po ito lang po ang pwede natin gamitin para ipanlaban. The Word of God. It is the sword. Jesus Christ is ito po yung kakampi natin, mga kapatid. In 2 Corinthians chapter 10, verse 3, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Christians, if we want to fight somebody, sabi ni Paul nga, yung ating kalaban, hindi po flesh and blood. Ang kalaban natin, hindi nakikita. Powers and principalities and evils and darkness. Those power that is behind the world, behind everyone. Yan po ang totoo natin na dapat ma-overcome. Hindi po yung nakikita natin. Ay nakikita natin, kapatid, dapat hindi po natin yan inaaway. Dapat yan, sino-soul winning po natin yan. Binabahaginan dapat natin yan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen? Paano natin sisharean ng gospel yan? Kung inaaway mo na. Iawayin mo muna, tapos share mo ng gospel. Hindi po makikinig po yan. Hindi po yan ang totoo nating dapat na magiging action in every problems in this world. Sometimes, bumibili ka lang at napakamahal nung binibenta nung nagbebenta, inaaway mo na. Ang mahal-mahal naman. Magtatalo na kayo. Minsan, nakikita mo yun, pag nandiyan ka sa Divisoria, nagagalit yung tindera. Nagagalit yung nagbebenta kasi, buklat lang ng buklat daw, hindi naman nabili. Anyway, natin, what would you expect to the world? No? Ano ba yung ahasahan natin sa mundo? Yung mundo natin ay palaging, sabi nga ng isang preacher, the world is always unfair. Puro po injustices nakikita natin. Kaya pa sa tingin natin parang dihado ako. Parang ako ay api ako dito. So, if you feel like this, mga kapatid, always remember, we cannot overcome darkness with darkness. We could only overcome darkness, sabi ng Panginoon, by manifesting the light of Jesus Christ. It is the sword. Kapag ka naramdaman natin ito, i-rebuke natin ang ating sarili. I am the light of the world. Ako po yung liwanag, dapat makita nila yung liwanag, hindi po yung kadiliman sa buhay ko. Take the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Next is our strategy. What is our strategy? Our strategy to overcome darkness is to stay in the light. Amen? Manatili po tayo dun sa liwanag. Bakit po yung mga tao ayaw nila sa liwanag? Sabi ni John. Kasi nga, kapag ang tao ay nasa liwanag, makikita yung kanyang mga ginagawang masama. Kaya yung tao, ayaw nila people avoid the words of God because they do not want to correct their mistakes.
Tingnan mo yung mga maraming bisyo. Kapag sinisiran mo ng gospel, ayaw po tumanggap. Eh, kapag ako, pag tumanggap ako sa Panginoon, hindi na ako pwedeng uminom. That's what people are thinking. Mas mahal po ng tao ang kanyang ginagawang kasalanan kaysa salita ng ating Panginoon na puno ng katotohanan. Yun po yung pagpapahalaga niya, mas mahalaga sa kanya yung mga bagay na na-enjoy niya today kaysa kanyang kaluluwa. The value of his soul, hindi niya naunawaan ng lubos. So ang dala-dala nating mabuting balita para po sa mga taong ini-ignore ang Word of God, ito po'y walang value sa kanila. But still, we pray to God. Ang sabi, ang word yan ni Apostle Paul is peradventure. Peradventure. Baka sakali na sila po ay makaunawa at sila po ay mga ligtas. Baka sakali na sila po ay mabuksan ang kanilang pag-iisip, ma-realize mo nila. Kaya no wonder po, ang Panginoon ay nagpapadala ng mga tragedies of life. Sa pamamagitan po nito, the blessing of these tragedies is that people do realize their need of God. Even us. Kahit mga mananampalataya. Alala ko yung message kagabi, di ba? Yung si Paul, meron siyang karamdaman. And he sought the Lord in prayers. Lord, bigyan mo ako ng kagalingan. Bigyan mo ako ng kagalingan. But the Lord answered him, no, I will not heal you. But my grace is sufficient for you. That is my will for you. Naunawa niya, siguro kaya kailangan ko to kasi kung wala ito sa akin, paano na lang baka makalimutan ko na ako ay tao lamang. Because of the abundance of the revelations that God had given me. Baka makalimutan ko na ako ay servant lamang at hindi ako yung master. So sabi niya, ito na lang, tama na, mas masaya na ako rito. Itong kailangan ko. Kaya tayo, binibigyan tayo ng Panginoon ng mga bagay na magpapaalala sa atin. That we will always stay in the light. Kasi pagka Superman na tayo at wala na tayong kahinaan, hindi na natin naalala ang pangangailangan natin sa ating Panginoon. That is our downfall, mga kapatid. In 1 John chapter 1 verse 7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sins. In Matthew chapter 5 verse 15, neither do men light a candle and put it under the bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. So stay in the light. Manatili po tayo sa ating Panginoon. As long as nasa Panginoon po tayo, wala pong darkness sa buhay natin. Kaya po tayo nagkakaroon ng darkness sapagkat tinatanggal natin ang Panginoon. Tinatakpat natin ng liwanag. Sabi ng ating Panginoon, sino ba nagsindi ng kandila tapos tinakpan lang? Walang silbi. So, allow our light to be seen. Let your light so shine before men that they may see your good works. This is our strategy. The second point is not only that the light dispels all the work of darkness, light also discloses everything hidden in darkness. Hinahayag nito ang lahat na nasa kadiliman. Magkakaroon ka ng clear idea and clear vision sa mga bagay-bagay na sa iyong paligid. Kahit na malayo, nakikita mo. Alam ko nandoon yung bagay na yon. Alam ko meron doon. Merong bangin doon. Meron ditong kuryente na bukas. You see the dangers. Nandun yung
puno na may bunga. Nakita mo, oy, andun yung blessing, kailangan ko. Amen? Can you imagine kung walang liwanag, di mo nakikita lahat. Ayun pala, mahuhulog ka na sa kanal. Iinom ka lang ng tubig, hindi mo alam kung saan ka kukuha. Kasi madilim. But light discloses darkness. So when the light turned on, it immediately make itself known and it reveals object not seen in darkness. Sa una po, light reveals itself. Mismo yung kanyang, pagka nagbukas ng liwanag, ang unang-unang makita po, yung liwanag. Yan po yung unang-una, kaya yung mga spy, hindi po nagsisindi ng light yan. Imagine, magnanakaw ka, may dala-dala kang flashlight, nandun ka, dumadaan sa madilim. Kahit yung po yung gwardiya malayo, nakikita yung light. Amen? Yung flashlight mo mismo, nakikita yung liwanag. Kaya yung mga soldiers, hindi po sila nagbubukas ng light. Because kapag nagbukas ka ng liwanag, it will reveal itself. Mapipinpoint agad yung iyong location. Amen? So, ang isang mananampalataya, malalaman mong mananampalataya yan. You don't need to advertise, mga kapatid, na ako ay mananampalataya ng Panginoon. You don't need to advertise kung gaano ka ka-faithful sa church. Sapagkat your life itself will reveal yung Espiritu ng Diyos na nasa atin, mga kapatid, yun po ay kusang naghahayag ng liwanag na nasa atin. Ang tunay naman ng palataya, hindi po nakikita doon sa mga bagay na sinasabi niya. Ang tunay naman na nanampalataya ay nakikita doon sa mga bagay na kanyang ginagawa. Ang sabi ng Panginoon, you can know them by their fruits. Makikilala mo sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. So, the light reveals itself in 1 Timothy chapter 3, verse 16. Sabi natin, yung unang-unang light, the true light is the Lord Jesus Christ. Bago po tayo ay ang ating Panginoon. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. God was manifest in the flesh. It is Jesus Christ, the God, who is manifest in the flesh. Nahayag po siya sa laman. Kaya ang sinuman na hindi naniniwala na si Kristo ay ang Diyos, siya po ay antikristo. At siya po ay hindi totoong mananampalataya. Hindi po totoong isinugo ng Ama. If anyone who will not believe the Lord Jesus Christ, that He is the God Himself who came down, hindi po yan sa Diyos. Yan ang sabi ni John. Kahit gaano po yan kagaling magpaliwanag, hindi po yan sa Diyos. Sapagkat ang lahat na nasa Diyos ay yun pong nakikita at naunawaan niya na si Kristo ay walang iba, kundi ang Diyos na nagkatawang tao. Nahayag. Because the light will reveal itself. In Matthew chapter 5 verse 16, sa mga mananampalataya, tayo as a reflection of light of the Lord Jesus Christ. Sabi niya, let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which are in heaven. Then people will know that our Father is in heaven. Itong tao na ito yan ay anak ng Diyos. Hindi mo kailangan maglagay ng t-shirt na I am the son of God. Kailangan mo lamang po ay gampanan ang pagiging liwanag ng sanlibutan. Then people will recognize that you are a son of God. The Lord Jesus Christ, when He died, nung siya po ay nandun sa krus, yung pong centurion, ano sabi na centurion? Ito nga yung anak ng Diyos.
a Roman soldier, a pagan believer. Pero he realized na yung tao na kanila pong pinarurusahan, in-execute, sabi niya, truly, this is the Son of God. The light will reveal itself. The light will also reveal our sinfulness. Ang liwanag ay maghahayag ng ating mga kasalanan. Light discloses everything hidden in darkness. Oh, nung tayo po ay mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, some of us believe that we are really a righteous man. Marami po sa atin, naniniwala ako po yung matuwid na tao. Hindi naman ako gumagawa ng masama sa aking kapwa. But when we receive and we believe in the Lord Jesus Christ, we heard and understand the Word of God. Doon natin unti-unting naunawaan, napapaiyak tayo. Siya sabi natin, ganito pala kadami yung aking mga kamalian sa buhay. Ang dami kong pagkukulang, ang dami kong kasalanan. So the more a believer is becoming knowledgeable of the Word of God, the more we understand na tayo po ay napakadami pong pagkukulang sa Panginoon. Nung araw, taas noo tayo nagsasabi, ako, mas matuwid naman ako kaysa mga yan. Diba? Mas matino naman ako. Hindi naman ako makasalanan, hindi man ako namamatay tao. Wala akong ginagawang masama sa kapitbahay ko. Kapag may nagdaanan nga ako ng mga nanlilimos yan, bibigyan ako ng limos. Nagsisimba ako pag linggo. Pagka merong mga event, pupunta ako. Meron akong debosyon, meron akong panata. So, that's what we believe before. But light reveals our sinfulness. When we know the Lord Jesus Christ, doon natin naunawaan mali pala yun. Mali pala ako. Dati, ang bilis nating maghusga sa ating kapwa. We are too prejudiced with other people. Madali tayo magturo. Kasi, wala nang yan eh. Then we understand and we see the life of the Lord Jesus Christ, His doctrine, His love, His compassion, His mercy. Nakita natin, tayo nga hindi husgahan ng Panginoon. Kung ang Panginoon ay kagaya natin, malamang ayaw niya na mag-isip pa kahit sa anumang kaligtasan na meron tayo. But God, the Lord Jesus Christ, even accept all the punishment for us. Na hindi naman tayo karapat-dapat, pero inako lahat ng Panginoon yan. Pero tayo, dali nating di ba? Maghusga sa iba. Kaya kita mo to, kapatid na ito. So, light reveals itself. Light reveals our sinfulness. Psalms 90 verse 8, Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy countenance. In Proverbs 20 verse 27, The spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. Ang salita ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos ay sinasaliksik niya maging ang kaloob-looban natin. Kaya nga ang prayer ng psalmist in 139 verse 23 ng Psalms. Search me, O God, and know my heart today, di ba? And know my heart, try me, and know my thoughts, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Suriin mo ako, Panginoon, kung ano mang mga kamalian sa akin. Ihayag mo, ituwid mo ko. Si Job,
Kahit di niya alam kung anong ginagawa ng mga anak niya. Pero sabi niya, Panginoon, baka sakali na may nagawang kasalanan ng mga anak ko, patawarin mo po sila. Oh, and before we close our eyes in the night, mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin, wala naman ata akong nagawang kasalanan kanina, so hindi ko kailangan manghumingi ng tawad sa Panginoon. But the best thing is, Lord, if there is anything that I have done that is not worthy before you, forgive me today. Amen? Because we know, at alam mo, ni-reveal ng Panginoon that you are not and I am not perfect. Ang sino man na nagsasabi, I am perfect, yun pong pinakaunang-unang imperfect sa mundo. Sabi ni John, di ba? He that say that he had no sins, he had sinned. Siya na nagsasabi na wala siyang kasalanan, siya po'y sinungaling. Siya po ang unang-unang nagkakasala, kapatid. So, huwag po natin pong i-assume ang ating mga sarili, hindi po tayo nagagawa ng pagkakamali sa harap ng Panginoon. Always ask God, salamat, Panginoon, sapagkat sa iyo pong biyaya. Ako po ay nakatawid sa araw na ito. Sa biyaya mo ay resist temptation. Hindi po dahil ako ay magaling at ako ay matibay. Yun yung downfall ng mga tao na believing on themselves. And God one day will papatunayan ng Panginoon, you are a fool. Ang dapat lang nating sabihin, Panginoon, salamat po. Sapagkat sa biyaya mo at sa tulong mo, napagtagumpayan ko ang mga temptation ng kasalanan ngayong araw na ito. Yun po yung tama. So the light also revealed the solution for every problem. Sa lahat ng problema, kapatid, si Kristo din po. Siya lamang po ang tunay na solusyon sa lahat ng problema. Sabi ni Paul, for God, who commanded the light to shine out of darkness, had shined in our heart to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. The knowledge of the glory of God, of Jesus Christ. Nandun po lahat ng solusyon ng problema ng buong sanlibutan. Hindi na po kailangan wala na pong kailangan ano pa. Jesus Christ is the solution for every problem. The next point po, mga kapatid, is not only that light discloses everything in darkness, light dispels the work of darkness. Light also direct our way in the midst of darkness. Siya din po yung atin pong pwede maasahan yung mga navigator nung araw para hindi po sila maligaw sa lawak po ng karagatan. Imagine kung nasa gitna ka ng dagat, no? Akala mo yung takbo mo tuwid. Pero dahil sa alon, yung siya takbo mo papunta doon, yung pala, pag ganun ka, madaya po yung dagat. Hindi mo pwedeng, nakikita mo, yan, doon ka. Tapos, tanggalin mo. Hindi, nakatutok ka lang. Biglang mawala, mag-zero visibility. Ganun ka pa rin. Wala kang ginawa. Same direction. Pag kaliwanag uli, makita mo, malayo ka na, nakaganon ka na. Ganun po yung dagat. Lalo po pag gabi. Amen? Wala ka na nakikita. So, yung mga sailors, yung mga navigator ng araw, tumitingin po sila sa mga bituin. Tumitingin po sila sa mga palatandaan kung paano po nila matiyak kung ano po yung direction na kanilang tinatahak. Meron tayong northern light, di ba?
Yun, na North Star. Yun po yung mga, mga basis ng mga navigator nung araw. So anyone who gets up in the middle of the night understand the necessity of turning a light. Paggising mo, madilim na madilim. Pag hindi mo sinindihan ng ilaw, malamang madadapa ka. Una, He direct us by guiding. He direct us by guiding. Going ahead of us. Nung the time ng mga Israelites, pagkagabi po siya ay nagpapakita as pillar of fire. Pagkaaraw siya po ay clouds, shading them. Tapos tinuturo ng Panginoon, pinauunahan sila para alam nila kung saan yung direction kung saan sila pupunta. Kung hindi mo alam at hindi natin alam kung ano ang ating papuntahan, ano ang dapat natin nagagawin, we ask guidance for God. Lord, guide me. Turuan mo ako saan po ba yung dapat ko dadaan. Diretso, kaliwa, kanan, o I will turn back. And God will answer us. He is our guiding light. Just like a lighthouse. Ang lighthouse, ginaguide niya yung mga boat para hindi sila sumadsyad doon sa mga batuhan. Kasi there are areas sa mga island, mga tabi po ng kalupaan, na although dagat po yan, puro-puro po yan batuhan. It's very dangerous. Kapag diyan ka napunta, malamang madidisgrasya ka. So, naglalagay ng lighthouse para sasabihin doon sa mga mandaragat na, beware of this area. Huwag ka dyan. Kasi ang area na yan ay dangerous. So, alam ng mga sailors. Yun yung guiding light nila. He directs us also by leading. By leading. Leading us on the path to follow. In Isaiah 48 verse 17, Thus saith the Lord, thy Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord thy God, which teacheth thee for prophet, which leadeth thee by the way that thou shouldest go. Ako po yung nangunguna. Hindi lamang gabay, hindi lamang siya yung gabay, siya rin po ay nangunguna. At hindi lamang po siya nangunguna, siya po ay nagtuturo. He directs us by teaching, educating us through His words. Dahil sa 48 verse 17, ang una pong talata doon, bago yung leadeth is, I am the Lord thy God, which teacheth thee to prophet. Kita po natin, Isaiah 48 verse 17. So, the Word of God teach us wisdom. At yung wisdom na po yan ay napapakinabangan po natin in every aspect of life. The way we do it, the way we say it, the way we think of it, tinuturo po ng salita ng ating Panginoon. Napakahalaga po niyan. It gives wisdom. Sabi natin kanina, the light reveals itself. Yung tao po na totoong estudyante na nag-aaral ng salita ng Diyos, makikita mo po siya sa pamamagitan ng wisdom na kanya pong nag-gain from the Word of God. So why some believers hindi po lumalago sa kaalaman ng Panginoon, even sa pamumuhay, sapagkat hindi po siya nag-aaral ng salita ng Diyos. Are we really a student of the Word of God? Yung Bible ba na yung ating hawak-hawak ay dala-dala natin pag Sunday? Yan ba ay binibuksan natin sa bahay at binabasa natin? At inuunawa natin kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay natin? Maybe when we are still young in our faith,
Tayo po'y parang mga bata na sinusubuan lamang. Spoon feed, di ba? Kapag dating mo sa church, namamangha ka, hahagin ka sapagkat naunawaan mo yung galing doon sa pangangaral ng salita ng Diyos. May naunawaan ka. But it will not remain as like that. Amen? Habang lumalago ka sa salita ng Panginoon, lumalago ka sa ating Panginoon, hindi po palaging nag-aabang ka lamang nung mag-feed. The day will come na tayo po ay magsasariling sikap na po para ma-feed yung ating sarili ng kaalaman ng salita ng Diyos. And the day will come that hindi lamang po yung ating sariling pinifeed natin, but we are the one who are feeding others. Those younger Christians. Amen? Ang mahirap po na tayo po ay matagal na sa pananampalataya na supposedly tayo po ay mag-feed sa iba, tayo po ay kailangan pang i-feed. Hindi po marapat, hindi po bagay sa isang matagal ng mananampalataya, kapatid. Tapos, magtatampo pa, sasabihin, hindi man lang kami binibisita ni Pastor. Christians, yung mga matatagal at nag-mature na sa pananampalataya, hindi na po kailangang bisitahin. Tayo na po ang kailangang nagbibisita sa iba. Tayo na po ang dapat nag-i-encourage, hindi po yung tayo lang palagi ay, tawag dyan ay spoon feed. Palagi lamang tayo nag-aantay sa iba. Why not come to the Lord Jesus Christ itself, the true light? Siya po mismo yung magbibigay sa atin. Siya po mag-teach, mag-feed with knowledge and wisdom and encouragement and blessings and joy and peace. Lahat po bibid ng ating Panginoon. At kapag nag-gain po natin yan, yung buhay po natin nagliliwanag. Everywhere we go, we are a blessing. Kahit sinong kausap mo, you will become a blessing. Kahit saan kang grupo ilagay, you are a blessing. Because light is always a blessing in the world. Hindi po kailanman na magiging pabigat ang liwanag. Ang liwanag po ay palaging biyaya at blessing. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. The last is, He directs us by feeling. By His Holy Spirit. The Holy Spirit of God is filling us. Ang kailangan lamang natin, Panginoon, narito po ako. Here am I, Lord. Use me. Send me. Here am I, Lord. Fill mo po ako. Work in my life. Kasi bagamat po ang banal na Espiritu ay nasa bawat isa sa atin, hindi po yan, bagamat yan nananahan sa atin, hindi po tayo pupuspusin ng Espiritu ng Diyos hanggat hindi natin hiniling sa Panginoon, sa Espiritu na, Panginoon, ikaw po ang manguna sa akin. He will not go against our will. He will work with our will. Kaya kapag ninais natin, ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa in alignment with our will. Kapag ang will natin nakaalay sa Kanya, isa yung ating hangarin. Pero pag ang will natin hindi naka-align sa will ng Panginoon, the Holy Spirit will not work. He cannot go against His will. Amen? Paano po gagawin ng Espiritu yung bagay? Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Kaya palagi nating titingnan, Lord, ano bang kalooban mo? Kasi pag ang kalooban ng Diyos, ang ginagawa natin, we are sure that the Holy Spirit of God is working with us. And He will deliver us. So, prayer natin palagi is, ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna sa akin. Trust in the Lord with all thine heart.
And lean not unto thine own understanding. Yung sabi diyan ni Solomon is, in all thy ways. Hindi po some eh. In all thy ways, acknowledge Him. And He will direct our path. That's a principle sa mundo na ito na kailangang maunawaan po ng bawat isa. The last but not the least, mga kapatid, is light draws people out of darkness. Kagaya po ng isang gamo-gamo na siya po ay nahuhumaling doon sa liwanag ng lampara. Kahit po up to the point na siya po ay nasusunog na. Ang ating Panginoon po ay isang liwanag na humihila ng mga tao na nasa kadiliman. You know, kung bakit ang mga mangingisda mas gustong manghuli ng isda kapag madilim? Kasi sa kadiliman ng gabi, yung liwanag na dala-dala nila, yun po ay humihila sa mga isda. Na bagmat napakalawak ng dagat, dahil sa dala-dala nilang liwanag, yung mga isda sa lawak ng dagat ay lahat po yun pupunta palapit sa kanila. Because of light. No? Dahil sa liwanag. So, sabi ng Panginoon, if the Son of Man be lifted up, sabi niya, I will draw all men unto me. If we, people of God, will lift up the Son of God through the gospel of the Lord Jesus Christ, we will draw unbelievers into the church. We will draw people into the works of God, into the ministry of God. Ang buhay natin, nakikita nila, na-amaze sila. At kapag mga tao sa paligid natin na-amaze ng buhay natin, sila po ay hinihila papunta sa ating Panginoon. Because we are the representative of our Savior. Sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Sabi nasa natin kanina in John chapter 8, verse 12. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Siya na sumusunod sa akin ay magkakaroon ng liwanag ng buhay. At ang liwanag ng buhay, kagaya ni Kristo, humihila ng mga tao na nasa kadiliman. Sabi ni Jude, to make a difference, that we may pull others from the fire, from eternal punishment. Meron man lang tayong mahila doon. Meron man lang tayong ma-save. We cannot save them all. Pero meron man lang tayong makuha doon. Sabi ni Isaiah, in chapter 60 of Isaiah, arise and shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and the gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. And the Gentiles shall come to thy light, and kings to thy brightness of thy rising. If the Son of Man be lifted up, sabi niya, I will draw all men unto me. Christians, kailangan lang natin po na ihayag si Kristo sa pamamagitan ng atin pong mga sarili. We are commanded to shine out of darkness. We are the light of the world. As a light of the world, we must show our light. Huwag natin itago yung ating liwanag. Hayaan natin ito ay makita ng sangkatauhan. So, Christians, how are we living today? Are we living in the light of the Lord Jesus Christ? Ano yung approach natin sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng troubles in life up to the point na nababother na tayo? Some of us sometimes hindi na nakakatulog. We are worrying for something. Ang hirap ng ating pong dinadala sometimes, our burden.
how would we overcome all these things? Only the Lord Jesus Christ is the solution for everything. We are called out of darkness into light. We must bear the testimony of the Lord Jesus Christ. We must not be ashamed to preach the gospel. Hindi po tayo dapat mahiya. We must have boldness in preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. Hindi tayo mahiya, dala-dala natin yung mga tracts na meron pong mga salita ng ating Panginoon. Ay pamamigay sa mga tao because maybe, peradventure, na sila po ay magbasa at maunawaan nila yung sinasabi doon sa tracts that they may come to the Lord Jesus Christ for their salvation. So, we cannot overcome darkness by doing darkness. We could only overcome darkness by the light of the Lord Jesus Christ. May this reminder from the words of God ay magiging pong kapakinabangan sa buhay natin. Magiging reminder din po sa atin that sometimes yung ating pong mga reaction is not the right thing that we are supposed to do. There are the best thing. It's God's way. Sabi sa kanta, I am not ashamed of His way. Amen? I am not ashamed of His way. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa iyo pong kabutihan sa buhay namin. Tunay po, Panginoon, na kami po ay nangapa. Kami po ay naging ignorant. Kami po, Panginoon, ay nawalan ng kakayahan before to overcome. We have no wisdom para magampanan ang mga bagay ayon sa iyong kalooban. But because of the gospel of the Lord Jesus Christ, because of your Holy Spirit, because of our Master Himself, you teach us. You make us grow by your mercy, Panginoon, and grace. Salamat po, Panginoon, sa pangunawa. Salamat po sa paglago. Salamat po sa kakayahan na iyo'y pinagkaloob sa amin. Salamat po sa opportunity, Panginoon, na kami ay meron pa rin hanggang ngayon para gampanan ang iyong tungkulin, ang iyong pong kalooban. Salamat po, Panginoon, for so many chances that you have given to us. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran na ginamit mo maging pagpapala sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita po na nagpatibay, nagtanggal ng aking mga agam-agam at alalahanin sa buhay. Salamat po, Diyos. You teach me to trust in all your ways. And I do now understand that all things work together for good for us who do the things for God. For us who love Christ, who are called according to His purpose. Salamat po, Panginoon, sapagkat para po sa amin na mga anak ng Diyos, wala ka pong plano, O Diyos, na anumang ikakasama po namin. Ang lahat po ng bagay na nangyayari ay ayon po, Panginoon, sa iyo pong kalooban at ikabubuti ng bawat isa sa amin. We believe in Jesus Christ. Allow this light in our heart, in our eyes, in our family, in our workplace, in everything we go, in everything we do, Panginoon, na ang iyo pong liwanag ang mahayag, that Jesus Christ is our Master. Salamat po sa church na ito na amin pong kanlungan ng aming mga kaluluwa. Patuloy na nagngangalaga, Panginoon, sa amin. Salamat po sa iyong lingkod na ginagamit, Panginoon, upang kami po ay i-feed ng knowledge and understanding ng wisdom. Sa iyong Holy Spirit,
in Jesus Christ, ito po lahat-lahat ibinabalik namin na pagsamba, papuri sa iyo banal na pangalan. Amen. God bless us all po.